Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Salamat po muli, mahal na Panginoon, sa gabay at patnubay mo sa iyong abang lingkod. Salamat po, mahal na Panginoon, sa kalakasan, kalusugan, na aking taglay, mahal na Panginoon, sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa akin, mahal na Panginoon. At muli kong nailuluhod ang aking tuhod, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa binigay mo na pong kaginawahan. Halo niyo mula sa talampakan hanggang sa aking bewang. Salamat po, mahal na Panginoon, na ako ay pinaghimalaan mo muli, mahal na Panginoon, karagdagang patotoo para sa aking buhay, mahal na Panginoon. Salamat po muli, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming banal na gawain, sa aming kalagitnaan, sa pagpupuri ng Joyful Solemn, Awiting Makalangit, sa patotoo na makapatira, nagbibigay kalakasan, sa aming pananampalataya, sa awitin ng choir, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga nag-alay ng mga papuring awitin ng mga ama ng tahanan. Salamat po, mahal na Panginoon, pagkilos mo sa aming banal na gawain, sa pagbibigay. Salamat po, mahal na Panginoon, nawa na buksan ang puso at pangunawa ng mga kapatiran sa kanilang pagbibigay ng ikapo at ng dugat. Ngayon po, mahal na Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan, tulungan mo po ako. Langisan mo po ang mensahe ng kaligtasan. Wala po akong magagawa kung singan aking, mahal na Panginoon. Langisan mo yung abang lingkod, mahal na Panginoon. Lagyan mo ng mga salita ng iyong buhay, ang aking damdamin, ang aking isip, mahal na Panginoon. Father, the name of dearest Jesus, bless thy word. Father, the name of Jesus, please open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father of Jesus. Use me, Lord, to preach your gospel with love and power. Doubts and unbelief hindrances, I command your cast out from us. Bless thy word in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Hallelujah. Ang Diyos na hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig. Ang kanyang puso ay talagang grabe. Tayo na mismo ang makapagsasabi gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Hindi pa tayo tao sa sanlibutan ito. Ang puso ng Diyos, hallelujah, ay talagang nandyan na sa mga maglilingkod sa Kanya. Whosoever believeth in Him should not perish, hindi mapapahamak. Kaya kung ikaw ay hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon, dapat ngayon na, panahon na, para malaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Na kung saan sabi nga dito sa John 3:16 at sabi po ng Lucas 10:27, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga nandyan sa inyong mga tahanan, open your Bibles, read your Holy Bibles, sa lahat ng ating minamahal ng mga viewers, sa lahat ng ating mga patiran. Kung paano nga nadidinig natin palagi yung John chapter 3 verse 16, yan po ay memory verse ng buong mundo na ang lahat ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga baguhan at mga datihan, yung nag-uumpisa pa lamang maglingkod sa ating mahal na Panginoon, yan na agad yung maituturo sa inyo. Malalaman ninyo yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. At kahit kailan hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. This is Jesus Christ, is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kaya wala pa tayo sa sanlibutan ito. Nandun na yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. At ngayon, sabi nga natin, nagkakaedad na tayo sa mga binata, sa mga dalaga, siyempre sa ating mga anak. Nandiyan na yung mga nagpapamilya. At ngayon, siyempre, sabi nga natin ay nagkaedad na tayo, naging senior citizen na tayo. Kung baga na 60 above, nandun na yung level natin ng senior citizen.
Kaya nga, salamat sa pabor na binibigay din ng gobyerno sa atin ng 20% discount. Hallelujah. Ibig sabihin, kung darating pala sa tao ang salita ng Diyos, mapakikinabangan mo ng mainam ang iyong buhay sa sanlibutan ito. Hindi mawawala ng saysay. Amen. Dahil maraming napapahamak, maraming namamatay na hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At tulad ng mga nagdaang buwan, sinabi nga natin, pati mga sasakyang pangimpapawid, grabe, nagkakaroon ng pagbaksak. Grabe, talagang nandyan, ang daming namamatay. Ito lamang huli na sinasabi nga natin, aeroplano ng Indian, isa ang nakasurvive. Hindi pa niya oras. Kaya sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Kaya doon sa mga nando na nagkandamatay, at doon sa mga nabaksakan ng eroplano, grabe, halos sabi nga, hindi malaman kung ano ang gagawin. Yung mga namatay, pati yung mga walang kamalay-malay, na hindi nila alam, babaksakan pala sila ng eroplano at yun na yung kanilang magiging kamatayan. Ngayon, kung ang tao nakahanda sa kamatayan, siguro ayaw pa natin. Ayaw natin na mabawian kagad ng buhay. Kaya nga minsan sa mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos, parang hindi nila kailangan ng Diyos. Dahil wala pa silang sakit, wala pang problema, wala pa silang grabing pangangailangan sa Diyos. Pero pansinin natin, bakit yung mga nasa ayos na kalagayan, yung bumaksak yung eroplano, walang nagawa, wala silang nailigtas. Meron man nakaligtas, sabi natin yung isa na nakasakay doon sa eroplano, sabi nga niya, it's a miracle. Dapat nilagyan niya na kagad ng Jesus miracle. It's a miracle. Yun ang sinasabi niya. At sabi nga ng mga nakakadinig ng kanyang testimonyo, meron kagad siyang testimony, na sabi nga natin yun ay grabing himalaan ng Diyos. Bihira ang nakakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Pero meron tayong patotoo ng ating kapatiran. Nakasakay mismo doon sa eroplano. Nag-rebuke siya in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Sa prayer ng man of God, yung kanyang eroplano na wala ng pag-asa, pagewang-gewang na, babaksak na sila. Nagulat yung ng pilot ng eroplano. Bakit? Merong kamay na sumalo sa eroplano at sila'y nakalanding ng maayos. Amen! Sabi nga nung nagkokomento, dapat meron sanang Kristiyano. Marami naman sigurong Kristiyano ron. Kaso nga, iba yung pag-ibig ng Diyos. Katulad sa atin, na yung ating kapatiran, na kung saan sabi nga ang kanyang buong patotoo, kumalat sa ating banal na gawain, hindi naman sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Sana kung pinapansin lang ng ating mga kababayan, ang himala, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kababayan, hindi na darating sa atin ang pagkapahamak. Dahil ang darating sa atin yung pag-ibig at pagliligtas at proteksyon ng Diyos. Amen! Yan ang dapat pinapansin ngayon at hinahanap ng tao. Yung magbibigay ng proteksyon sa iyo. Yung magbibigay ng pagmamahal sa iyo. Yung magpapagali ng karamdaman mo. Yung magbabago ng buhay mo. Yung Diyos na tatawagan mo na nasa langit, tutugon sa iyo mga panalangin. Ang Diyos na tinatawagan mo yung magliligtas sa iyo at mag-iingat sa iyo. Amen! Kaya nga doon sa eroplano na bumagsak, marami rin nagdadasal. Maraming tumawag sa Diyos. Pero parang sabi nga natin hindi nakalampas
sa kisame ng eroplano yung kanilang mga panalangin. Nandun lang sa loob ng eroplano yung kanilang mga panalangin. At pagbaksak, sama-sama na silang nagkandamatay. Pati yung walang kamalay-malay na nabaksakan ng eroplano, nagkandamatay. Nakakakilabot. Sabi ko nga nung nakita ko yun, bigla ako nawala ng gana kumain. Grabe. Ang ipinapakita, yung mga sunog na napatay, grabe. Kaya kung sa panahon ng COVID, sabi nga natin maraming namatay dahil sa karamdamang COVID. Yung iba sabi nga bumalik na sa abo. Kung magano yung mga nangyari na yan, paalaala na yan. Hindi lamang yan, yung mga nagdaang buwan, maraming mga eroplano, marami. Pati nga sa Pilipinas, meron din. Mga, sabi nga natin, mga private plane, meron pang helicopter. O ano yung sa helicopter? Siguro hindi natin makalimutan yung isang basketballista na hinahangaan sa buong mundo. Yung pangalan niya Kobe Bryant yata yun. At saka yung kanyang anak. Nakasakay sila sa helicopter. Bumagsak. Patay yung mag-ama, pati yung mga kasama nila. Pero ang himala ng Diyos, kung iisipin nga natin, kung meron sana tayong time na maisingit natin mapatotoo, yung kapatiran natin ng Sister Marisa Bongo, o Mary Ann Bongo, yung patotoo niya, grabe yun. Nag-rebuke siya sa aeroplano. Ginamit niya ang pangalan ng Diyos. Tinawagan niya ang Diyos. Amen! At walang kaano-ano, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ang aeroplano, inawakan ng kamay ng makapangyarihang Diyos. Amen! At hindi sila napahamak. Yan po ay meron ng ilang taon ang lumipas. Kaya nga sabi natin, huwag natin kalimutan yung mga himala ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Yun ang kailangan natin sa ating buhay. Yan ay ang ating pinakakayamanan sa sanlibutan ito. Amen! Yung himala ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yan ang ating pinakakayamanan na dito sa sanlibutan ito. Maraming nagte-treasure, maraming gastos, marami silang panahon na ginugugol. Hanggang ngayon, nagte-treasure pa rin sila. Inaanap nila yung mga ginto. Inaanap nila yung kayamanan sa lupa. Pero sa atin na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang kayamanan na natagpuan natin, ang may-ari ng sanlibutan ito, walang iba ang Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Yun ang ating natagpuang kayamanan. Amen! Kaya kung lahat ng tao maglilingkod lang sa mahal na Panginoon, wala nang maghihirap. Wala nang maghihirap. Dahil ang mahal na Panginoon, ipoprovide niya lahat ng ating mga pangangailangan. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Amen! Lahat ng ating mga pangangailangan. Imagine, pagpapalain ka naman sa physical, good health. Wala ka nang magiging karamdaman. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Pag napagsisihan mo yung kasalanan, ang karamdaman mo ay pagagalingin ng Diyos. Pero meron ding pagsubok na pinapaintulutan ng mahal na Panginoon. Pagpapalain ka naman sa physical, material, pinansyal, spiritual. Imagine, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, siya magiging kayamanan mo. Quadruple blessing kagad ang matatanggap mo. Physical blessing, material blessing, financial blessing, spiritual blessing. Amen! Yan ang iyong matatanggap dahil ang Diyos na may lalang ng buong sanlibutan, may-ari ng sanlibutan, yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Everybody say, praise the Lord! Kaya noon sabi rito sa Lucas 10:27,
sa ating mga baguhan at sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat na po ng anak ng Diyos. Sundan pa natin dito sa Lucas 17, sa Hebreo 11:6. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Amen. Iibigin mo ang Panginoon. Tignan nyo, sa ating mga naglilingkod sa Diyos, hindi katulad sa sanlibutan. Iniibig lang nila ang Diyos pag meron silang pangangailangan. Kaya ang pag-ibig nila wala sa puso, kundi nasa nguso. Dahil pag may pangangailangan sila, doon nila natatawagan ng Diyos. Doon sila nakakaingi sa Diyos. Pero sa atin na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang liwanag ng salita ng Diyos, inuutusan tayo ng mahal na Panginoon na ano? At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Everybody say, praise the Lord. Yan napakapalad ng ating mga kababayan na naabutan kayo lagi ng imbitasyon ng mahal na Panginoon, na iimbitahan kayo na dumalo sa ating banal na kusada, sa ating gawain, sa ating Bible study. Yan po'y bigyan nyo ng pansin dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Walang nangako sa atin ng kaligtasan kundi ang Diyos lamang. Everybody say, praise the Lord. Pati ang ating mga magulang, hindi tayo kayang pangakuan na tayo iligtas. Pwede tayong tutulungan pag meron tayong pangangailangan. Pwede tayong aalalayan kapag tayo may edad na. Meron tayong mga anak, meron tayong mga magulang, meron tayong mga mahal sa buhay, mga apo, magtutulong-tulong. Kaya nga naranasan ko yung pagsubok nung Sunday, August 8, June 8. Grabe yun. June 7, Sabado, ng ating banal na kusada doon sa venue natin, sa Luna Sports Center. Talon ako ng talon. Nagpuri ako sa mahal na Panginoon. Nagpuri, talagang binigay ko yung buong lakas ko. Napagod. Ugali ko kasi, pagka meron tayong mga crusade, natutulog ako sa venue ng Sabado. Dahil pinakalinggo, maaga ko nagpiprepare kagad para makapag-umpisa. Bakit ang nangyari? Yung gabi na yon, nakasama ko ng pag-uwi. Dahil malakas kasi ang ulan. Ang inisip ko yung nandito sa pastoral house, yung mga mababasa. Hindi ko na naisip yung sarili ko. Halos na-prepare na natin yung breaking, napakain na natin lahat ng ating mga kasama. Ako, nung pagkatapos ko magpuri, siyempre, nandun ako sa tent. Pumasok ako doon. Aircon yun, malamig. Pagkatapos, nag-prepare na uli ako para sa preaching. Nangaral ako ng salita ng Diyos. Na lahat ng ating mga ginagawa, nakikita ng Diyos. Sa isip, sa kilos, at sa salita, alam ng Diyos. Sabi ko, yung ginawa nilang tent, sana magkaroon naman ng pupwesto. Dahil parang sa aking sarili, siyempre itong mga nakita ko na nag-aayos, talagang pinagpupuyatan nila. Pinagkakaabalahan. Nandun na, sa madaling salita, nag-pray na lang ako dun. Sabi ko, sana magkaroon naman ng pupwesto.
Di nag-preach na ako nung Sabado, ibinigay ko na yung todong lakas. Umuulan, ay gabi na. Talagang nandun na. Sabi ko talagang hindi namin hawak ang oras. Talagang mabilis. Nung natapos ako mag-preach, pumasok uli ako doon. Nagpahinga. Di parang nanghina ako. Naramdaman ko na kagad yun. Sa madaling salita, napauwi ako dito na sa pastoral house. Nakatulog ako. Nakita na ako ng aking mga anak na nakahiga dyan sa sopa, sa loob. Tapos yung aking paa, nakabagsak. Hindi ko na malaya na natutukan pala ako ng electric fan. Nako, pagdating ng madaling araw, ang buong akala ko ay talagang hindi na ako makakatayo. Kaya, grabing pilipit ko. Wala akong matawag dahil natutulog na, dahil Sabado nga pagod. Pumasok si Andrew, tsaka itong si Andong. Akala nila nagbibiro ako. Sabi ko, tulungan niyo ako. Hindi na ako makakilos. Napulikat yung aking talampakan, binte, hita. Naninigas na ako doon. Talagang nakikipaglaban ako sa demonyo. Talagang panayang kasaot ko. Hindi na ako makakilos. Pag kilos ko, masakit yung kanan. Pag nawala sa kanan, pupunta sa kaliwa. Bababa sa talampakan, papanik sa hita, papanik sa binte, nako. Hanggang sa, wala na, talagang hindi na ako makakilos. Nagmakaawa ko sa mahal na Panginoon. Maghimala ka sa oras na ito. Maghimala ka. Di sa madaling salita, biglang nawala yung sakit. Pumasok na ako ngayon doon sa loob. Doon na. Pagkatapos siguro mga alas 3, alas 4, alas 5, yun na. Talagang sabi ko, ibang klase. Ibang klase ang naramdaman ko. Hanggang sa tinawag ko na itong aking mga anak. Mabuti lang at meron akong mga anak na nandito. Na talagang, sabi nga, minasahe nila yung aking paa. Namasahe naman. Pating aking mga apo, siguro mga 6 na apo, dahil pupunta sila sa venue ng linggo. Nagpalayansa ko sa kanila. Sabi ko, ikasaot nyo yung pananakit ng aking pulikat. Grabe. Pwede ka palang mamatay dyan. Ang sabi nila, pag pumalik na dito sa tiyan at pumunta na dito sa dibdib, wala na. Goodbye forevermore. Pero ang sabi ko, mahal na Panginoon, linggo ngayon. Maghimala ka, mahal na Panginoon. Pagalingin mo ako. Madaling salita na lang. Itong aking mga anak, andyan, talagang minasahe, sobrang pagkakamasahe. Nasobrahan naman. Yung 10 daliri ng aking mga paa, grabe na negasyon. Ngayon, nabatak lahat yun. Yung binti, yung mga ugat, nahimas. Habang naglalayan yung mga apo ko, andun si Sweetheart, andun, pati yung sister na isa. Wala na, nagdilim na yung paningin ko, nagdilim na. Sabi ko, hallelujah. Mahal na Panginoon, gusto ko pang mabuhay. Ayoko ng ganitong lasing kamatayan. Mahal na Panginoon, maghimala ka. Maghimala ka. Hanggang sa umandar ng oras, salamat sa mahal na Panginoon. Nakatayo ako. Nakapunta pa ng Sunday doon sa ating gawain sa kusada. Pero naiwan, yung sakit ng aking mga daliri, nabatak ang mga daliri, yung muscle ng aking binti, ang sasakit, yung muscle ng aking hita, ang sasakit, pati yung mga ugat,
nabatak ng gusto. Kaya halos 2 araw, hindi ako makakilos. Lunes, Martes. Ngunit salamat sa Diyos. Merkules at ngayong linggo, sama-sama na naman tayo nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen! Doon ko nalaman, pag may nararamdaman pala kayo sa inyong katawan, hindi biro, napakasakit. Kaya pala yung iba tinatakbo sa ospital dahil hindi na kaya ang sakit. Ngayon, huwag nating hintayin yan na darating sa ating katawan yung hindi natin makakayanan. Baka isang araw, sabi nga natin, yung katawan natin, hallelujah, na kung saan sabi nga, physically weak, but spiritually strong. Ang ating physical na mahina, may nararamdaman tayo, pero yung ating spiritual, yan ay patuloy at patuloy. Mainit tayo naglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ay mataba, hindi ka exempted sa sakit. Oy, payat, katamtaman ng katawan, hindi tayo exempted sa sakit. Lahat tayo ay physically weak. Amen! Mahina ang ating katawan. Ngunit sabi ko ang mahal na Panginoon, salamat. Yung palang himala na yan, hindi lamang pala isang pamilya ang ating mga kasama noong Sunday. Amen! Nakasama natin beloved Matt Almeida Esguerra, kanyang beloved wife, beloved Princess Esguerra, at sa ating beloved Minister Fillmore Awas, ating beloved Ruthie Almeida Awas, pati sa kanilang mga anak. At pati yung ating mga martial, yung ating mga instrumentalist, yung ating ilan sa mga maiinit na mga kapatiran na kahit saan ay talagang pumupunta sila. At yan nga'y himala na ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoo. Amen! At sila'y nakauwi na ng maayos. Siyempre, ayoko namang mag-alala na. Dahil noong linggo, uwian na sila. Habang ako may nararamdaman, Lunes hanggang sa Martes, inasikaso. At salamat sa ating mahal na Panginoon, nung sila nakapag-text na sa akin, na nakarating na ng maayos sa kanilang mga tahanan, nagpasalamat ako at lumuhod sa ating mahal na Panginoon. Na we are gathered in the same spirit. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay kasama natin. Amen! Kahit saan tayo pumunta. Amen! Kaya doon ko na pagtanto, mga kapatid ko, kung tayo mga kapatid na nagtatrabaho, tandaan natin, physically weak tayo. At kung ikaw ay mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, yan ay sinasabi natin spiritually strong. Kaya huwag natin pababayaan yan. Hindi pwede magkahiwalayan. Hindi pwede magkahiwalayan sa ating katawan. Dahil kapag ikaw ay lumalayo sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, inaagaw ka na ng kaaway. Maaring ibabalik ng kaaway ang sakit mo. Maaring ibabalik ng kaaway ang problema mo. Ibabalik ng kaaway ang bisyo mo. Dahil physically weak tayo. Pero kapag ikaw ay dumadalo, nagpupuri na nanalangin, nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon, lalo ka nagiging malakas. Everybody say praise the Lord! Imagine, nakakas out mong demonyo. Demonyo ng sakit, demonyo ng problema, demonyo ng mga bisyo, demonyo ng mga kahinaan. Nakakas out mo mismo. Ikaw mismo meron ka ng power of God. Amen! Yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo na. Kaya wag mong pababayaan yan. Wag mong sasayangin yan. Ano sabi ng Lucas? Ibigin natin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Everybody say praise the Lord. Yan ang atin laging iisipin. Kapag ikaw ay naglilingkod na sa mahal na Panginoon, buong puso, ibigin mo ang Diyos. Hindi pwedeng kalahati lang. Buong puso mo. Alam na natin ang schedule ng ating gawain. Wednesday, Friday, and Sunday. Pag buo ang puso mo sa mahal na Panginoon, lagi ka nauuhaw
nasasabik, nagugutom, na ikaw ay laging nasa gawain ng Diyos. Dahil nandito ang kapangyarihan ng Diyos. Nandito kasama natin ang Diyos mismo. Amen! Dahil yung nangyari sa akin, halimbawa, nangyari yan ng linggo ng gabi, natapos na yung ating krusada, nako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Yun na lang naisip ko nung pagdating ng Lunes. Dahil pagdating ng Lunes, madaling araw na dumating itong mga naghakot. Kahit masakit ang aking mga paa, lumakad ako, dahan-dahan. Tinignan ko yung mga gamit. Alos wala pa. Sabi ko, nakalimutan yatang itabi. Halos nandyan. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung wala lang akong nararamdaman, ako na mismo ang kikilos. Dahil naawa ko dun sa aking mga kasama. Madaling araw na sila nagdatingan. Naulanan pa. Kaya sabi ko talaga, kaya hindi ko na sila inistorbo na magsitulog. Pinabayaan ko na. Ako na may nakaupo na lang dyan. Habang yung pa ako, minamasahe ko. Sabi ko, demonyong sakit, umalis ka na sa paa ko. Demonyo ka na nagiging pabigat sa aking mga paa. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Talagang grabe. Talagang doon mo pala mapapatunayan kapag ikaw ay may pananampalataya at may pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ay nakikinig. Amen! Ang Diyos ay sumasama sa iyo. Amen! Yan sabi ko, mahal na Panginoon. Sabi tuloy ng ating beloved minister, Fillmore, ating beloved Ruthie, Kuya, meron ka pang gagampanan sa gawain ng mahal na Panginoon. More crusade pa. Sabi ko talaga, ang buhay namin ay para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Amen! Kaya isang kaluluwa lang na nagbabalik loob sa Diyos, libu-libong anghel lang nag-aawitan sa langit. Higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen! Diyos na kasama natin. Hallelujah! Kaya sa ating mga baguhan, kayo na mismo mag-isip. Imagine, ginagastusan tayo ng church para sa ating crusade. Nagpapagawa tayo ng streamer, nagpapagawa tayo ng leaflets. Nandiyan nagsasounding tayo. Grabe, iniikot natin ang buong paligid para abutan ng leaflets ang ating mga babayan. Ating mga sasakyan, ginagamit natin para maabot yung ating mga kababayan, mga liblib na lugar. Kaya pati yung mga nagsasounding, yung mga kapatiran natin na tumutulong sa ating sounding, nandiyan, nabibigyan natin sila ng financial na panggastos, pati yung ating sasakyan. Katunayan, grabe, isang gastos ng sasakyan. Ako mismo nagsasabi sa inyo, may naramdaman yung sasakyan, pinarepair kagad namin. Grabe, akala ko, mura lang yung gagastusin. Sabi ko, kayang-kaya ang budget. Pagdating doon, nako, 10,000 kagad. Grabing budget. Rehistro. Dahil June, sabi ko, grabe. Ang financial, gastusin. Kaya kung ang ating mga kababayan, pababayaan lang natin na mamatay, hintayin pa natin sila na wala ng pag-asa. Hintayin pa natin sila na uugod-ugod na. Andiyan na, magkaroon sila ng cancer, magkaroon sila ng diabetes, maparalyze sila bago sila maglingkod sa Diyos. Ngunit salamat sa ating malapayan, tayo na nandito, pinagpala na ng Diyos ang ating mga karamdaman, pinagaling na ng Diyos. Amen! Ang ating mga buhay binago ng Diyos dahil nandito ang tunay na nagmamahal sa atin ng Diyos. Hallelujah! Diyos na ating kaligtasan. Hallelujah! Kaya dito pa mabasa natin sa Hebreo 11:6 at sa Proverbs chapter 3 verse 5, Lucas 14:11, John 14:23, Hebrews 12:14.
Isingit ko lang to habang nagpe-prepare yung ating mga magbabasa. Sa ating mga father, sa mga ama ng tahanan, sa lahat ng mga daddy, mga tatay, mga papa. Isama nyo itong Isaias 46:4 na kahit pumuti na yung ating buhok, nagkakauban na tayo. Hallelujah! Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Purihin ang Diyos! Amen! Ano ibig sabihin niyan? Tatanda ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Meron kang pinagtandaan sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen! Napakinabangan mo yung counting panahon mo sa sanlibutan. Ng buhay mo ay pinaglingkod mo sa Diyos. Puputi man ang buhok mo, ikaw ay naging mahalaga sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! At hanggang sa katandaan, ay ako nga. At hanggang sa magkauban, ay dadalhin kita, aking ginawa, at aking dadalhin, aking dadalhin, at aking ililigtas. Everybody say, praise the Lord! Kaninin nyo ako itutulad, at ipaparis, at iwawangis ako, upang kami ay magkagaya. Everybody say, praise the Lord! Hindi pwedeng iparis, igaya, yung mga ama ng tahanan sa iba. Hindi pwede. Amen! Yung iba tumanda sa bisyo, tumanda sa kasalanan, yung iba tumanda sa problema, yung iba tumanda na hindi naglilingkod sa Diyos. Pero tayo na nandito sa ating banal na gawain, hindi tayo pwedeng igaya sa kanila. Kaiba tayo. Everybody say, praise the Lord! Kaiba tayo na naglilingkod sa Diyos. Tatanda man tayo, ihina man ang ating katawan, pero meron Diyos na gumagabay, umaalalay sa atin. Everybody say, praise the Lord! Kung ang ating mga buhok ay puputi na, maraming nagdadaya ngayon ng buhok ay pumuti na, kinukulayan. Sabi nila, hindi, shampoo lang yan. Grabe namang shampoo yan, magic. Yung puting buhok, pwede uli maging itim. Magic na masyado yan. Yung puti na buhok, glory hair yan. Amen! Sa mga nagkakaedad, meron namang ipinanganak talaga na puti ang buhok, wag mo nang isipin na maging itim. Kaya pag may kausap ako, sabi, Kuya, grabe yung buhok mo. Dati, kitang-kita namin na napakaitim. Ngayon, ang nakikita namin sa buhok mo, puro puti na. Meron namang natira na mga ilang piraso pa. Dito sa likod, may mga itim pa. Dito pala sa Biblia, glory hair pala yan. Amen! O kung yung mga brother, pumuputi ang buhok. Yung mga sister, okay din. Amen! Glory hair din sa inyo yan. Yung mga puting buhok. Amen! Everybody say, praise the Lord! Ang masakit, puputi na yung buhok mo, pati bumbunan mo, kikintab. Yan ang masakit. Praise the Lord! Meron nga nagtanong sa akin, Kuya, bakit ikaw? Buti lang yung buhok mo ang pumuputi. Huwag mo niyang tignan yung yung harap. Dahil yung nandito sa harap. Sabi ko, siguro, mahina ang solar light ko. Ano solar light? Solar. Di ba pag sikat ng araw? Solar light, kumikintab. Ano yung solar? Galing sa kuryente? Ang ilaw? Hindi. Galing sa araw. Yung naka-solar light. Kumikintab. Sabi, Kuya, nagbibiro ka ba? Hindi. Hindi ako nagbibiro. Yung solar light, nakakatipid tayo ang gastusin ng ilaw dahil galing sa araw. Nakuha niya na bandang huli. Sabi niya, ay Kuya, alam ko na ibig mo sabihin. Yung nauubusan ng buhok,
Yun yung mga Kristiyano na naubusan ng buhok, namuti pa ang buhok. Yan ay pagpapala. Dahil lahat ng sangkap ng ating katawan ay alam ng Diyos. Amen! Mula ulo hanggang talampakan, alam ng Diyos. Amen! Pati nga yung bilang ng ating mga buhok, alam ng Diyos. Yung nasa ulo natin mga buhok, bilang ng Diyos yan, alam ng Diyos. Amen! O kaya yung mga wala ng buhok, praise the Lord lang. Everybody say praise the Lord! Maganda nga yan. Bakit? Hindi na kayo gagastos ng shampoo. Hindi na magastos ng pamada. Hindi na rin magastos ng suklay. O, ano ba ang susuklay mo? Wala ng buhok. O, ibig sabihin, yan ay kalooban ng Diyos sa'yo. Pinagpala ka. Bakit? Nakapagpupuri ka pa rin sa ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody say praise the Lord! Yung iba nga, hindi nakapagpupuri sa Diyos. Yung iba, ayaw maglingkod sa Diyos. Pero tayo, pinahalagaan tayo ng Diyos. Basa sa mga Biblia, nandyan ang mga nanonood, buksan ninyo. At sa ating mga Bible reader. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen! Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumalampalatayang may Diyos. Hallelujah! At siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. Amen. Tingnan nyo mga baguhan, kung hinahanap nyo ang Diyos, nandito ang mahal na Panginoong Hesus. Amen! Sa mga naghahanap sa Diyos, siya ang tagapagbigay ganti. Kung may sakit ka, pagagalingin ka ng Diyos. Kung may problema ka, lulutasin ng Diyos ang problema mo. Babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen! Sino bang tao ang ayaw magbago? Wala siguro. Lahat ng tao gusto natin magbago. Lahat, pati nga gobyerno natin, gusto ng ating mga kababayan mabago yung mga namiminuno sa ating gobyerno. Marami silang reklamo. Marami silang katanungan. Pero ang sinabi nga natin mga pastor, ang propeta ng Diyos mismo nagsabi, kahit na sino ilagay natin sa ating bansang Pilipinas, sa gobyerno natin, ang gobyerno ng Pilipinas, up and down lang. Aasenso, babaksak. Lalago, babaksak. Dahil wala sa Diyos. Pero ang Kristiyanong nasa Diyos, meron din. Pinagpala, pag lumalayo sa mahal na Panginoon, andyan uli ang paghihirap. Kapag ikaw ay patuloy na mainit naglilingkod sa Diyos, hahabulin ka ng pagpapala. Everybody say praise the Lord! Hahabol mismo ang pagpapala sa mga Kristiyanong mainit na naglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin kung ang ating bansang Pilipinas, ang mga nandyan sa ating gobyerno ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang pagpapala at biyaya ng Diyos, aabulin tayo ng pagpapala ng Diyos. Amen! Kung mga Kristiyano nga dito, sinasabi natin, wala mga bahay, ngayon may mga bahay na. Wala mga sasakyan, ngayon may mga sasakyan na. Walang maayos na buhay, ngayon maayos na mga buhay. Kung tayo nga inalagaan ng Diyos, kung tayo minahal ng Diyos, bakit ang ating bansa? Napakalaking katanungan. Sabi nga natin, blessed is the nation. Mapalad ang bansa na mayroong Diyos. Amen! Kaya kung lahat ng mga nanunungkulan sa ating bansa, mayroong Diyos na pinaglilingkuran, mayroong Diyos na tinatawagan, mayroong Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, ang Diyos ay sasama sa atin. Everybody say praise the Lord! Kaya yan, kung ikaw ay may pananampalataya, lalapit sa Diyos, pagagalingin ka ng Diyos sa iyong karamdaman, dahil ang hinahanap ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Sasambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Everybody say praise the Lord! Proverbs 3:5. Sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5.
Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Kanyang ituturo ang inyong... Dito sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Hallelujah. Ang liwanag ng salita ng Diyos. Trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Anong sabi? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang nais pala ng malapay noon, magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Kaya lahat ng ating maginagawa para sa ating buhay ngayon, alam ng Diyos. Amen. Kung ano ang ating pangangailangan, alam ng Diyos yan. Kung ano ang ating nararamdaman sa ating katawan, alam ng Diyos yan. Amen. Everybody say praise the Lord. Magtiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kaya nung sabi natin kanina sa unang versikulo natin binasa, gaya na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang maniwala at sumampalataya sa Diyos ay hindi mapapahamak. Everybody say praise the Lord. Magkaroon ng kaligtasan at buhay na wala hanggan. Remaining verses, dito tayo sa Lucas 14:11 at Hebrews 12:14. Lucas 14:11, Hebrews 12:14. Amen po, Isro. Dito po sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 14, versikulo 11. Amen po, Isro. Sapagkat ang bawat nagmapataas ay mabababa, at ang magpapakababa ay matataas. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang nagpapakababa ay itataas. Ang nagmamataas, lalong babaksak. Kaya talagang ang salita ng Diyos ay totoo. Siyang ating gabay sa ating buhay. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya bawat Kristiyano na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, dapat lagi tayong nagpapakumbaba. For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, at ang nagpapakababa ay matataas. Everybody say praise the Lord. Yan sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Kung ano ang ating nagiging tungkulin ngayon sa gawain ng mahal na Panginoon, remain humble. Magpakababa ka. Magpagamit ka ng gusto sa mahal na Panginoon. Dahil habang kami nagpapakababa, nadadagdagan ang talento mo. Nadadagdagan ang kalunungan mo. Everybody say praise the Lord. Nadadagdagan yung patnubay at gabay ng Diyos sa buhay mo. Everybody say praise the Lord. Pero kapag ikaw ay nagmamataas, ang lalabas kagad sa iyong bibig, alam ko na yan. Hindi mo na ako kailangan turuan. Yun yung mga nagmamataas. Pag kayo'y bumaksak, sobrang lagapak. Kaya bawat Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, remain humble. Everybody say praise the Lord. Magpakababa ka. Yan ay bahagi ng pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Kaya dito sa last verse natin, Hebrews chapter 12 verse 14, ito ang kailangan natin para sa lahat ng anak ng Diyos. Check. Dito po sa aklat ng Hebreo 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung walay ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Follow peace with all men and holiness, without which is no man shall see the Lord. Kaya sa atin naglilingkod sa mahal na Panginoon,
pinapangaral ng ating parents in the Lord, ang kabanalan. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi po makikita ang Diyos kapag ikaw ay walang kabanalan. Kaya dito sa ating banal na gawain, salamat sa ating mahal na Panginoon, naturuan tayo ng tunay na turo ng Biblia na dinala sa atin ng ating parents in the Lord. Amen! Gospel is the power of God unto salvation. Kaya iibigin natin ng Diyos, ang ating mahal na Panginoon, ng buong puso. Everybody say, praise the Lord! Buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen! Everybody say, praise the Lord! Pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kaya lahat tayo salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakalaki ng pag-ibig ng ating parents in the Lord sa bawat sa atin na tayo inalagaan sa panalangin. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya lahat ng ating mga baguhan, lahat ng mga nandyan, na mga nakasama natin ngayon, sa ating celebration na ito, hindi na ninyo makakalimutan sa inyong buhay na meron Diyos na nagmamahal sa atin. Amen! Dati ang celebration ng Father's Day sa ating mga nasa sanlibutan, inuman, barkada. Kung bagano'y nandyan yung ating celebration na hindi natin malaman kung saan tayo dadalhin. Pero ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon. Nag-celebrate tayo sa banal na gawain ng Diyos ng Father's Day. Amen! Everybody say, praise the Lord! Yan ay napakahalaga para sa atin. Ang Diyos na banal, siya ang ating pinakaama. Everybody say, praise the Lord! At binigyan tayo ng parents in the Lord, ng ating mga pastor. Siya ang ating ama sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa bawat salita na kanyang ipinangaral, yan ang ating naging tatak. Kaya nga sabi ng Jeremias 3:15, binigyan tayo ng pastor ng Diyos na galing sa kanyang puso. Amen! And I will give you pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Everybody say, praise the Lord! Kaya huwag natin kalimutan ang kanilang mga turo at aral na atin ang naumpisahan para sa mga baguhan. Kayo po na hindi namin nakasama for how many years? Hallelujah sa inyo pong pagdalo sa ating banal na kusada sa Luna. Kayo po'y mag-share, i-share ninyo ng i-share ang inyong nadaluan. Ito ang tunay na gawain ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Sa lahat-lahat ng ating mga kababayan na naghahanap ng katotohanan, nandito ang pagmamahal ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Nandito ang buong katotohanan. Dahil ang katotohanan, pag natagpuan mo, palalayay ka ng Diyos sa buong katotohanan. Everybody say, praise the Lord! Habang tayo umaawit sa ating mga baguhan, sa lahat ng mga nandito, hallelujah, praise the Lord. Tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, thank you, dearest Jesus. What a faithful God. Hallelujah. Oh Lord, I stand before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God. What a faithful God. What a faithful God. What a faithful God. Faithful in every way. Lord, your mercy, you have heard my cry. Through the storm, you're the big God.
Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. In the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing What a faithful God am I. What a faithful God am I. What a faithful God. And what a faithful God am I. you're faithful in every way. Lord, I stand before your throne of praise. I am resting in your presence, in the fullness of joy, in worship, in wonder I behold you. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. What a faithful God have I. What a faithful God have I. Amen, thank you, Jesus. What a faithful God. Hallelujah, what a faithful Jesus. What a faithful God it is, Jesus. My Lord, my God, my Savior, my Redeemer, my everything. My doctor, my greatest physician. Hallelujah, it is Jesus. What a faithful God. Hallelujah, my doctor, my greatest physician. Thank you so much, Lord. By your stripe, I'm healed, O Lord God. By your stripe, thank you so much, Lord. What a miracle, Father, it is Jesus. Thou art worthy to praise, thou art worthy to praise, Lord God. What a faithful God, it is Jesus. Hallelujah, I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you so much, my dear Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. You are faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God it is, Jesus. What a faithful God it is, Jesus. Hallelujah. My greatest physician, my doctor, my healer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. Amen. Praise the Lord. Dahil natin magkaroon po ng pagkakaisang panalangin sa ating mga baguhan. Alam ko po na kayo po ay nabautismo na lahat doon sa ating crusade. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Kayo po ay magpatuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat po tayo, hallelujah, na binigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na makadalo sa ating crusade. Kayo po ay pinagpala. Hindi lamang kayo, pati ang buong pamilya ninyo. Pinagpala na ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil natin magkaroon pagkakaisang panalangin. Opo, mapagpala nga man sa langit sa pangalan pinakamamalabayin. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga baguhan na narito na kasama namin sa kusada. At ngayon sila po nandito, mahal na Panginoon, kasama na namin nagpupuri, karagdagang bilang ng mga mananampalataya ng mga anak mo sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, na tunay napakabuti mo, mahal na Panginoon. Sila naabot ng panalangin namin, beloved parents in the Lord.
ng mga beloved Almeida children, ng mga beloved ministers, hallelujah, ng abang lingkod, mahal na Panginoon, lahat ng aking mga kasama, katuwang, mga kapamilya sa gawain mo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, kami pinagkilos mo upang magligtas sa mga kaluluwa. Patuloy mo silang pangawakan at pagpalain ngayon hanggang sa pagbabalik, mahal na Panginoon. Ano man ang kalamangan at titirang karamdaman, pagaling mo, ang mga problema, lutasin mo. Lahat ng kalamangan pangailangan, kailingan sa buhay, ipagkaloob mo na po ng himalang kaparaanan, 10 na kalamamahal sa buhay na makasama din nila na maglilingkod na sa iyo ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo kaming lahat, panghawakan mo kami lahat hanggang sa iyong pagbabalik. Makapiling ka namin sa langit, sa buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus, thank you, dear Jesus. Ilihans natin ating mga sarili. Lahat tayo mag-pray. Ikasaut natin ang ating mga sakit karamdaman. Opo, mapagpalang Diyos sa mga manahan, sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, lahat ng mga anak mo narito, mahal na Panginoon, na mayroong iba't ibang sakit na natitira, karamdaman, mula ulong kantalampakan, mahal na mga problema, ang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon, abutin mo rin, mahal na Panginoon. Lahat kami, mahal na Panginoon, hallelujah, mayroong mga nararamdaman sa physical na katawan. Ngunit ikaw ay Diyos na nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, maghimalakas sa lahat ng mga anak mo na narito. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, demons from primitive sickness and diseases, I command you to cast out, cast out, cast out. Sicknesses, cast out in Jesus' name. Problems be solved. Hallelujah, vices began. Pagkabakla, pagkatumboy, maalis ka sa mga minamahal ng mga kapatid, sa mga viewers. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Lower back pain, cast out in Jesus' name. Hallelujah, at ang aking nararamdaman mula ulong kang talapakan, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you for the healing. Cast out, cast out. Thank you for the healing. Thank you for the blessing, Lord God. In Jesus' name. Amen, amen. Taas natin ating dalawang kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Kasama lahat ng mga viewers, ating mga kapatid, mga tatihan, mga baguhan. Lalo na po sa mga baguhan, kayo po'y laging sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Sa oras ng kagipitan, banggitin niyo palagi ang hallelujah, praise the Lord. Ang Diyos, ililigtas tayo. Yan ang turo at aral ng ating parents in the Lord. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na may Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa lahat ng ating mga estudyante, lahat ng mga papasok na bukas ng mga estudyante, kahit anong grade kayo, pumunta kayo dyan sa harap, lahat ng mga estudyante, para may pag-pray kayo, may lens ko kayo para pagpasok niyo bukas, Lunes, umpisang araw na ng pasok na yan, para sa lahat ng mga estudyante. At special na pagbati rin pala sa ating beloved brother Chris Mariso, birthday niya. Kaya nadagdagan na naman ang kanyang numero ng edad. Happy birthday, Brother Chris. Hallelujah. Kaya sa lahat ng mga estudyante, lapit kayo dito lahat sa harap, lahat ng mga nag-aaral, lahat ng mga papasok na bukas, para kayo may pagpe-pray. Pagpasok nyo, kahit na kayo high school na, college, lahat, mga papasok na bukas, hallelujah, na ipoprovide ng Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Sa ating mga baguhan, sa ating mga viewers, mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Merong Diyos na nagmamahal sa atin. Merong Diyos na handang tutulong sa atin. Merong Diyos na handang dadamay sa atin. Kaya sa ating mga baguhan, sa inyo po na nandyan sa mga tahanan, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Tandaan po natin, 4 na reglamento ng kaligtasan. Ito po'y palagi na ipapangaral sa atin. Tanggapin natin ating mahal na Panginoon. Una po ay pananampalataya. Pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya huwag kayong mag-absent, huwag kayong liliban sa panonood.
Lagi kayong susubaybay sa ating gawain upang ang pananampalataya nyo ay lalago, madadagdagan. Ang pangalawa ay pagsisisi. Lahat, kailangan magsisi sa kasalanan. Ang lahat, nagkamali, nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Yan po importante. Ang pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos. Daan ng pagbabalik loob at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at darating sa atin ang panahon ng kaginawahan. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dito po sa ating gawain, dito sa Banggar, sa Barangay Nagsabaran, Banggar, La Union, pati po sa Darigayos, sa may Darigayos po mismo, sa Bible study natin, malapit po sa dagat, pwede po kayo magpabautismo. At doon po sa Baki, Baknotan, meron din po tayo doon pagbabautismo. Malapit po tayo sa ilog, pwede tayo nagbautismo doon. At meron po tayong ginagamit na baptismal tub at baptismal robe para sa mga gusto magpabautismo. Yan po ay libre, walang bayad. Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Diyos ang gagawa niyan. Babautismo tayo ng mahal na Panginoon ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sa ating mga baguhan, sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sa lahat natin mga viewers, tayo magkaisang manalangin. Mapagpala ka masalangit sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako pinagpapasalamat sa iyong pag-ibig na ikaw ay Diyos na ng katawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang ako'y matubos sa lahat ng aking makasalanan. Mahal na Panginoon Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo, maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Panginoon, sinusuko ka ng aking buhay sa iyo ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Ligtas mo po ako sa po na aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ating mga beloved foreigner brethren, follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dear Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Thank you, Lord, for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Father, dear Jesus, make me worthy to serve thee, O Lord God. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. In Jesus' name, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, lahat po ng mga tumanggap sa iyo, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Iligtas mo sila, 10 na kalamang mahal sa buhay. Sulat mo kalamang pangalan sa kalat ng buhay sa langit na maliwanag na mababasa. Pagpalain mo sila, 10 na kalamang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yes, Lord, dear Jesus, bless the beloved foreigner brethren from different countries. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Father, dear Jesus, write their names in the book of life in heaven. Father, dear Jesus, bless them, Lord God, and hold them tightly. Bless them until you come. Father, pray in Jesus' name. Bless their loved ones, Lord God. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. Pagpalain po kayo, mga minamahal ng mga baguhan sa lahat ng ating mga bunga ng ating mga kapatiran. At sa lahat po ng mga narito sa ating mga gawain, tayo po magkaroon po ng pagbibigay para po sa ating karagdagang pangailangan para sa ating pong banal na gawain. Yung mga estudyante, dito lang kayo sa harap para habang nagpipray ako sa ating pagbibigay. Lahat na ng mga estudyante, pumunta na kayo dito sa malapit sa pulpito. Lahat ng mga estudyante na papasok bukas, para bigyan kayo ng karunungan ng mga Panginoon. Doon kayo sa baba, harap kayo dito. Opo, mapagpalang Diyos sa mga bayan sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Pagpalain mo po, malapay ng mga kapatira magbibigay para sa iyong banal na gawain. Ibalik mo sa kanila higit sa lang inaasahan, mga Panginoon. Ang kanilang pagkakaloob, mahal na Panginoon, patuloy mong buksan ang mga dungawan ng langit. Ibuhos mo sa kanilang masaganang pagpapala ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon.
Pagpalain mo lahat ay mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Mada Panginoon, pagpalain mo rin po mga estudyante na papasok na bukas, Mada Panginoon. Ano man ang mga grado ng mga estudyanteng narito, Mada Panginoon, sa kanilang pagpasok. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, high school, at sa mga koleyo, Mada Panginoon, lahat ng mga anak mo, Mada Panginoon, na nag-aaral, ginagamit sa iyong gawain, mga choir member, Mada Panginoon. Gamitin mo silang patuloy, bigyan ng karunungan, Mada Panginoon, ingatan mo sila, ilayo mo sila sa disgrasya at kapamakan, at patuloy na sila po ay maging mga top student, Mada Panginoon, sa kanilang mga klase, Mada Panginoon. Pagpalay mo, ipuwi mo ang kanilang mga nangunguna, haloy sa kanilang guro, Mada Panginoon, mga kaklase. At i-provide mo ang kanilang mga pangailangan bilang mga estudyante sa kanilang mga pagpasok araw-araw, Mada Panginoon, baon, maging sa kanilang mga kasama. Pagpalay mo mga estudyante, ngayon hanggang sa pagbabalik sa pangalan Jesus, bigyan ng karunungan ang bawat sa Amen and Amen. Praise the Lord. God bless you mga estudyante. Kaya kung bigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Di kaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Di kaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Di kaya kong magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ang Panginoon Jesus ang siyang dahilan kung bakit tayo ay nagbibigay. Ang Panginoon Jesus ang siyang dahilan kung bakit tayo ay nagbibigay. Di kaya kung magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Di kaya kung magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Di kaya kung magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Di kaya kung magbigay sa ating Panginoon, dahil niligtas niya ako. Ang Panginoon Jesus ang siyang dahilan kung bakit tayo ay nagbibigay. Ang Panginoon Jesus ang siyang dahilan kung bakit tayo ay nagbibigay. Kung bakit tayo ay nagbibigay. Kung bakit tayo ay nagbibigay. Amen. God bless you po sa lahat ng ating minamahal ng mga kapatiran sa inyong pamagbibigay para sa ating banal na gawain. At sa lahat po na ating minamahal ng mga kapatiran, narito sa ating banal na gawain. Hallelujah. Tayo po mga kapatid ko ay magtapos muna sa ating banal na gawain sa pagsamba natin sa ating mahal na Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. Tayo po na tayo magkaisa na po manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah. Sa ating po natapos muli na banal na gawain ng mahal na Panginoon. Wag po tayong magmadali mga kapatid ko dahil meron pa po tayong pagsasalusaluhan dyan para sa ating breaking. Tayo po mag-pray para sa ating closing prayer. Hallelujah. Ating binabit Brother Chris para sa kanyang closing prayer. Ating birthday celebrant, Brother Chris Mariso. Pagkatapos po ng ating closing prayer mga kapatid ko, meron po tayong picture taking para sa ating pong Father's Day, double celebration, Father's Day at sa greetings na po natin sa ating mga pastor, ang happy birthday in heaven, at pati sa ating beloved minister, Wilde James,
Common Almeida Jr. para sa kanilang birthday itong month of June. June 28, mga kapatid ko. Kasi hindi pa natin alam kung saan po ang lugar ng gawain na tatama kung saan po, ano ba yung June 28? Sabado? June 29, Linggo. Kaya ibig sabihin, meron pa tayong isang linggo na preparasyon para sa ating, hallelujah, pag-ipon ng ating pamasahe, pagpunta po sa lugar na pagdarausan ng birthday ng ating mga pastor. Brother Chris, saan ka na? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bishop sa ating beloved Orlin Preacher. Hallelujah. Upo na kailang mapagpala po namin, Ama. Sa langit sa pala po. Hallelujah. Maraming salamat po. Pinakamamalapin noon sa matagumpay na banal na gawain. Hallelujah. Na natapos na ipong pinagpala. Pinakamamalapin noon. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Malapay noon sa iyong matamis banal na presensya. Sa kapuspusan ni Santong Espiritu. Malapay noon. Hallelujah. Maging sa mga hallelujah, hallelujah. Awitin ng mga awit na yung pinagpalat binaspasan. At hallelujah, pinagpala mo rin po ang mga awit na maging daluyan ng iyong banal namin sa presensya. Hallelujah. At napagkilo mo sa aming kalagitnaan malapit noon. Salamat po sa paglangis mo. Hallelujah, gabay patnubay mo. Pangwala mo sa mga tumay sa pulpito malapit noon. Sa mga awit. Hallelujah, maging sa may meros malapit noon. Sa mga nagpatotoo. Maraming salamat po sa mga pinagpalang buhay na patotoo. Nagsisilbing kalakasan. Aming palataya, kaya mamalapin noon magsabuhay, mga pinagpalang patuto mo na narinig sa aming mahal na kapatid mula sa sukat para niya kay malapin noon. Sa araw na ito, nagsisilbing karagdagan ng aming pananampalataya sa iyo upang aming maingatan ang mga patuto mo, mahal Panginoon. Maraming salamat. Maging sa Father's Day, Jesus, hallelujah, sa aming beloved parents in the Lord. Lahat ng mga beloved Almeida family, salamat po, mahal Panginoon. Higit sa lahat sa mensahe ng kaligtasan, hallelujah namin napakinggan, mahal Panginoon, na pinakapagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, na pinakain namin ng aming mga nauho na kaluluwa, mahal Panginoon. Hallelujah, maraming salamat po sa mga instrumentalist, mahal Panginoon. Hallelujah, maraming salamat sa mga beloved workers, sa mga kapatiran, sa mga elders, sa lahat ng mga ginagamit mo sa iyong balagawan, mahal Panginoon. Hallelujah, salamat po sa lahat ng iyong mga anak, mahal Panginoon, na nakadaw pang palad ng mga manggagawa sa Panginoon namin, beloved Orlin Preacher, kanyang beloved kanyang buong pamilya, labi na kasama sa araw ito ng linggo, kasabay ng pagdiriw ng Happy Father's Day. Maraming salamat po. Pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, yung dakilang kabutihan sa mga kawan, kahabagan sa dakilang pag-ibig na iniibig mo sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po. Malapit sa laging pag-iingat mo sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ting araw ng gawain, katulad kanina, na pinarating mo ng maluwalat dito sa aming mga kapatid mula batang sa may edad, sa lakong ito, mag-isa mga manggagawa na nagsusundo, malapit noon, naghahatid sa mga kapatiran, malapit noon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po. Pinakamamalapit noon. Hallelujah. Kung paano mo po pinag-ingatan, ginabayan, inatid ng mapayapat ligtas ang lahat ng ay mga kapatid mula batang sa may edad sa lugar pong ito, malapit noon. Kanina, hallelujah. At sa aming, hallelujah, pansamantalang paghihiwalay, hallelujah, sa hapong ito, malapit noon, hallelujah. Gawin mo rin po muling pag-ingatan, naligtas, mapayapat, maluwalhati, makarating ay mga kapatiran sa kanya-kanya po, hallelujah, na uuwian nilang hatanan, malapay noon, hallelujah, mga magmamaniw ng sasakyan, tricycle, malapay, mga magmumotor, pag-ingatan mo, proteksyonan, malapay noon, hallelujah, mag-iayang mga kapatid na magkukumute, mga manggagawa, malapay noon na maghahatid sa mga kapatiran, patubayin-gabayin po ang bawat isa, dahil sa alam mapungod ng kapahamakan, pinakamamalapay noon, hallelujah, 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 at sa lahat ng, hallelujah, kasamaan na nasa libutan ito, malapay noon, hallelujah, proteksyon mo kaming lagit, balutin yung baladugo, lukbo na yung presensya at kapangyarihan, malapay noon, hallelujah, at muli pong ibalik ang iyong mga anak, malapay noon sa lugar pong ito, malapay maging sa Baki, sa susunod po naming panambahan sa iyo, malapay noon sa araw ng Miyerkules, Jesus, hallelujah, 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 sa ulong dalayang beloved pastor, iwalay mang bawat isa sa amin, sa oras ito ngunit yung dakilang pag-ibig ng mga kawaan, patnubay gabay, pag-iingat, malapay noon ay laging sumaamin din sa ulong dalayang beloved pastor, hanggang sa iyong pagbabalik, patuloy mo kayong pag-ingatan sa libutan ito, malapay ang pinakamamalapay noon, hallelujah, hallelujah, matamis at baka pangyarihan pangalan ni Jesus, I pray, amen. Praise the Lord.